Dear Kuya Bono, hindi po ako masamang babae. May takot po ako sa Diyos pero napuno lang kasi ako. Sinagad ni Aris ang pasensya ko. Si Aris na minahal at pinagkatiwalaan ko. Binigay ko ang buong-buong ako, lahat ng kaya kong ibigay. Pero hindi siya tumigil na saktan ng damdamin ko. Sa huling pag-aaway namin, sa sobrang galit ko ay nasabi ko, sana mamatay ka na. Wala pang isang buwan, Kuya Bono, mula nung mailibing si Aris. Pero bakit ganun? Hindi ko maunawaan kung ano itong nararamdaman ko. Nasasaktan ako na parang nakokonsensya. Nagsisisi na sana hinabaan ko pa yung pasensya ko noon. Sana inunawa ko pa siya. Sana nagtiis pa ako ng mas mahabang panahon. Sana ipinaglaban ko siya. Sa kabila ng lahat ng kawalang hiyaan ni Aris sa akin noon, Kuya Bono, bakit ngayon naburan na lahat ng galit ko sa kanya? At eto ang pumalit. Lungkot at pagkurot ng konsensya. Si Nanay Mela, kapag nakikita ko siya, naaawa ako. Siya ang nanay ni Aris at si Aris ang panganay niya. Sumunod si Mariel, tapos si Ina at bunso si Maya. Nag-iisang lalaki si Aris at panganay pa, kaya't ganun na lang siguro ang pagmamahal ni Nanay Mela kay Aris. Iniiwasan ko magkatitigan kami ni Nanay Mela kasi mas lalo akong nakokonsensya. Kahit sa akin ay napakabait din niya noon. Natatandaan ko pa nung ipakilala ko ni Aris kay Nanay Mela. Hinagkan pa niya ako sa pisngi, niyakap. Hindi ako kagandahan, Kuya Bono, pero si Aris may itsura. May mga peklat ako pero sa Aris, ni isa wala. Halatang inilagaan siyang mabuti ni Nanay Mela noon. At syempre nung tumagal si Aris sa panliligaw sa akin, feeling ko ang ganda ko naman at ang swerte ko. Akala ko kasi nung una, hindi niya paninindigan yung panliligaw niya sa akin. Pero inabot ng isang taon, Kuya Bono, bago ko siya sinagot. Napahanga niya ako sa tiyaga niya at noon pa lang ay nagkaroon ako ng tiwala sa kanya kaya sinagot ko na. Nakilala ko si Aris sa hardware kung saan ako nagtatrabaho hanggang ngayon. Maliit na hardware lang yun, Kuya Bono, dito sa bayan ng Pilar, Bataan. Si Aris ay assistant ni Uncle Rico na isang electrician na nangongontrata ng electrical works sa mga construction. Madalas bumili ng mga electrical materials sa amin si Aris at doon nga kami nagkakilala. Nung una ko siyang makita ay ngingiti-ngiti lang siya. Pero nung pangalawang punta niya ay kinuha niya na ang number ko
2 taon na akong single noon, Kuya Bono, kaya binigay ko naman ang number ko sa kanya. At yung unang gabing pagte-text namin ay nalibang naman talaga ako kasi joker din siya. Din kako kasi si Willard na ex ko ay joker din. Pero may na-joke na iba at iniwan na lang ako ng basta-basta. Yun ang dahilan kung bakit 2 taon akong nabakante at 1 taon ko ring pinahaba ang panliligaw ni Aris sa kadahilan ng gusto ko muna siyang makilala ng mabuti. Gusto kong maging safe muna bago pumasok ulit sa isang relasyon. Sa 12 months and 12 days na panliligaw ni Aris ay halos buwan-buwan kaming lumalabas. Nagde-date pagkatapos magsimba. At kahit nililigawan pa lang niya ako noon ay pinakilala niya na ako sa pamilya niya. Simple lang ang buhay nila. Karpentero si Tatay Manuel na tatay niya at si Nanay Mela naman ay isang napakabuting may bahay. At mababait ang magulang ni Aris, Kuya Bono, at isang malaking puntos yun para lalo ko pa siyang magustuhan at mahalin ng lubusan. To the extent na nagawa kong ipagkaloob sa kanya ang aking katawan, 3 buwan lang makaraan ko siyang sagutin. Siya ang nakauna sa akin, Kuya Bono. At wala akong takot noon o pangamba kasi mahal ko siya at malaki ang tiwala ko sa kanya. At nung magbuntis ako, hindi rin ako natakot. Natuwa pa nga ako kasi gusto ko na rin talagang magka-baby. At ang nanay at tatay ko ay gustong-gusto na rin magkaapo. Ako kasi ang bunso sa aming 3 magkakapatid, Kuya Bono. Ang panganay namin na si Kuya Jonard ay isang bakla. Sumunod si Ate Celia na in despair noon at hindi na nagmahal ulit. Nasa bahay na lang na akala mo nagmumongha. Kaya naman ako na lang talaga noon ang pag-asa ni nanay na makapagbigay sa kanila ng apo. Nagkaproblema lang noong kausapin ni nanay si Aris matapos nilang nalaman na buntis ako. Ang tanong ni nanay noon kay Aris ay, "Kailan mo pakakasalan si Queenie, Aris?" Ang sagot ni Aris ay, "Mag-iipon pa ako, Nay. Ayoko kasi ng basta-basta kasal lang eh." Sir, I'm a bit nervous about being here today. Still not real sure what I'm going to say. So bear with me please if I take up too much of your time. Seeing this box is a ring for your oldest. She's my everything, and all that I know is it would be such a relief if I knew that we were on the same side. 'Cause very soon I'm hoping that I can marry your daughter, make her my wife. I want her to be the only girl that I'll love for the rest of my life. Give her the best of me till the day that I die. I'm gonna marry a princess, make her my queen. She'll be the most beautiful bride that I've ever seen. I can't wait to smile as she walks down the aisle in the arm of her father, on the day that I married your daughter. Desisyon ng magulang ko na sumama na ako kay Aris. Hindi ko na naitanong kung bakit, basta sumama na lang ako, pero naisip ko din na siguro para masiguro na hindi ako iiwan ni Aris. So nagsama kami sa bahay nila at nung una okay naman siya. Maaga namang umuuwi at may pasalubong pa nga lagi. October 28, 2019, isinilang ko si Kiro. At noon ding araw na yon ay nadulas
At noon ding araw na yun ay nadulas ang bibig ni Nanay Mela. Masuyo nilang pinagmamasdan noon si Kiro sa tabi ko, sa kama sa ospital. Kasama niya si Tatay Manuel at ang sabi ni Nanay Mela, "Matanda ka na talaga, Manuel. 2 na ang apo mo." Agad ako nagtaka noon, Kuya Bono, kasi si Aris ang panganay at ang mga kapatid nitong mga babae naman ay lahat wala pang asawa. Bakit po 2? Tanong ko noon kay Nanay Mela. Parang noon lang niya napagtanto na nadulas siya. Napatakip ang kamay niya sa bibig niya. Si Tatay Manuel naman ay nakangiti lang, alanganing ngiti. At ang sabi niya, "Hindi mo ba alam na may anak na si Aris sa ibang babae?" Mahina pa ako noon, Kuya Bono, kasi kapapanganak ko nga lang. At lumuluha ako noong dumating si Aris para siya namang magbantay sa amin sa ospital. Sinadya mo bang huwag sabihin sa akin na may anak ka sa ibang babae? Napatitig siya sa akin saglit pero agad din niyang ibinalik ang tingin niya kay Kiro. Bakit hindi mo sinabi noon pa lang, Aris? Mahal, wala na yun. May asawa na nga siyang iba eh. Wala na tayong problema dun. Bakit nga hindi mo sinabi sa akin kaagad noon? Hindi mo naman tinanong eh. Porke ba hindi ko tinanong? Aris, kung matapat ka talaga sa akin, sana sinabi mo lahat. Hindi yung sa iba ko pa malalaman. Mahal, sorry na. Parang nagmumukha akong tanga, Aris eh. Mahigit 1 taon kitang kinilala. Yun pala hindi pa kita lubos na kilala. Natakot lang ako na baka hindi mo ako tanggapin kapag nalaman mo yun. Pero inuulit ko, wala na tayong problema dun. May sarili siyang buhay. Mayaman yung napangasawa niya. Mahal, kalimutan mo na yung tungkol dun. Ito na lang anak natin ang isipin mo. Marami pa tayong dapat isipin tungkol sa buhay natin. Please, kalimutan mo na yon. At parang awa mo na, huwag na nating pag-usapan ulit to. Kung pwede. Tell me the words I never said. Show me the tears you never shed. Give me the touch that won you promised to be mine. Or has it vanished for all time? Masama pa rin ang loob ko noon, Kuya Bono, pero wala din naman talaga akong choice. May anak na kami at ano pa ba ang dapat kong gawin kundi ang tanggapin na lang yung nakaraan niya at kalimutan na nga lang din para wala nang mabigat sa loob ko. Tama naman kasi. Tapos na yon, nakaraan na yon. At wala namang ibang problema noon. Okay naman kami. Napapalibutan naman kami ng mga mabubuti niyang pamilya at mga kamag-anak. Sa totoo lang, Kuya Bono, wala akong masabi sa buong angkan ni Aris. Mula sa lolo, lola niya, mga magulang niya, mga kapatid niya, mga pinsan niya at mga pamangkin sa pinsan, mga uncles at aunties niya, lahat sila okay. Lahat sila mababait. Wala man lang talagang nagmistulang kontrabida sa kanila sa buhay ko. Makaraan ng 6 na buwan mula noong mga anak ako ay bumalik na ako sa trabaho at liban kay Nanay Mela ay napakaraming gustong mag-alaga sa anak ko. Pero liban kay Nanay Mela ay pinakagusto ko si Jessa na pamangkin ni Aris. Dalaginding pa lang noon si Jessa. 12 anyos lang siya noon pero napakabuting bata.
malinis sa katawan at sa bahay nila, masipag at marunong sa lahat ng trabahong bahay, magalang, napakabait. At gustong-gusto niya si Kiro, kaya naman siya ang kahalili ni Nanay Mela noon sa pag-aalaga kay Kiro. Buwan ng Abril kasi noong bumalik ako sa trabaho at bakasyon yun ni na Jessa, kaya kapag daw tapos na siya sa lahat ng gawain niya, ay lumilipat siya sa bahay ni Nanay Mela para alagaan naman ang anak ko. Ulila na si Jessa sa ina at wala siyang kapatid. Ang kanyang tatay na si Ramil ay isang magsasaka at tanging si Jessa lang ang kasama niya sa kanilang bahay na 4 na bahay lang ang pagitan sa bahay ni na Aris. Pinsang buo siya ni Aris, Kuya Bono, pero magkaiba sila ng ugali at pananaw sa buhay. Simpleng-simple si Ramil at may pagkamahiyain pa. Si Aris ay medyo may konting yabang at kumikero nga kasi. Mas matanda ng 7 taon si Ramil kay Aris, pero sa itsura ay parang magka-age lang sila. Wala kasing bisyo si Ramil, samantalang si Aris ay meron. Yosi at alak lang ang alam ko noon. Maagang nakakatulog si Ramil sa gabi, samantalang si Aris ay laging puyat sa kanyang cellphone. Dahil noon ay addict na siya sa larong Mobile Legends. Kaya naman kung sa mukha ay parang magkasing tanda lang sila ni Ramil. At kahit maitim si Ramil ay may itsura siya. At si Ramil ang sa ngayon ay aking asawa. Dati akala ko naggi-games lang si Aris kaya napupuyat sa gabi. Silang dalawa ng pinsan niyang si Joseph ang magkasama lagi sa likod ng bahay nila. May kubo kasi doon at doon kasi ay malakas ang sagap ng signal. May isang madaling araw na ako'y nagising at wala si Aris sa tabi ko. Sinilip ko siya sa bintana at nakita kong nakatulog siya sa mahabang upuan ng kubo. Mag-isa na lang siya, wala na si Joseph. Pinuntahan ko siya upang gisingin at papasukin sa kwarto, pero tatapikin ko pa lang sana siya ay biglang nag-ring ang cellphone niya. May tumawag sa Facebook Messenger niya. At kitang-kita ko ang pangalan, Princess. Hindi ko nalang isasali ang kanyang apelido, Kuya Bono, kasi ayaw ko siyang maeskandalo. Hindi nagising si Aris kahit na ilang beses tumatawag si Princess. Nakatatlong ring, tsaka siguro nagsawa. Kinuha ko ang phone ni Aris at nakita ko sa Messenger ang convo nila ni Princess. At noon, Kuya Bono, ay parang biglang lumobo ang utak ko. Nanlaki ang mga mata ko dahil nabasa ko lahat. Lahat. At kahit kagigising ko lang, Kuya Bono, ay bumalong talaga ang luha ko sa pagkakatuklas kong may ibang babae si Aris. Sinampal-sampal ko pa noon ang pisngi ko, 2 kamay ko sa 2 pisngi ko kasi gusto kong isipin na nananaginip lang ako, binabangungot lang ako. Pero hindi, dahil gising ako, gising na gising ako at totoong-totoo si Princess na nagawa ko pang tingnan ng profile. At ang bio niya ay binaliktad na pangalan ni Aris, Sira. Pero may 3 heart na magkakatabi. Well, maganda si Princess sa mga litrato niya. Karamihan ay may filter, pero aminado ako na
wala akong panamar sa ganda at porma niya. Sosyal siyang pumorma at karamihan ng mga pictures niya ay nasa mga lugar siya na na-afford lang ng mga may kaya. Malls, beach, Baguio, Tagaytay, Venice Grand Canal Mall sa Maynila at sa iba't ibang Starbucks. Nagawa kong dahang-dahang ibalik ang cellphone ni Aris sa ibabaw ng dibdib niya. At saka ako marahang bumalik sa loob ng bahay, sa aming kwarto kung saan nabungaran ko ang anak kong tulog na tulog. At lalo pang bumigat ang dibdib ko at lalo pang napaiyak dahil sa isiping baka magaya lang din ang anak ko sa unang anak ni Aris na tinalikuran at pinabayaan lang niya. Hindi ako nakatulog nung madaling araw na yun, Kuya Bono. Bumalik pa ako sa kubo at tiningnan ko ulit ang profile ni Princess gamit ang sarili kong account ay chinat ko siya. Matapos kong i-private muna lahat ng pictures ko na kasama ko si Aris. Matagal na ba kayo ni Aris? Ito ang unang chat ko sa kanya. Hindi siya nag-reply kaagad. Sinubukan ko na lang matulog kasi 3:00 na yun ng madaling araw at may pasok pa ako kinabukasan. Kaya lang tumunog ang phone ko at nag-reply si Princess. "Sino ka po?" Ganito ang reply niya. "Nakakabasa ka naman siguro. Nabasa mo na yung pangalan ko." "Ay, suplada si ate. Kayo po ang unang nag-chat tapos tatarayan niyo po ako?" Nainis ako sa reply niyang yun, Kuya Bono, kaya nireplyan ko siya ng ganito. "Asawa ako ni Aris na kinakalantaryo mo. May anak na kami." Sabi ko, pero ang reply niya, "Wow, talaga? Ang alam ko po hindi pa kinakasal si Aris. At ang ibig sabihin po nun ay pareho lang tayo ng level sa buhay niya. Tanga, may anak na kami." Sabi ko, pero ang reply niya ay selfie niya na sobra kong ikinagulat. Buntis siya. Tapos sinundan niya ng ganitong message. "Magkakaanak na rin kami, ate." Noon na ako hindi nakatiis, Kuya Bono. Nilabas ko si Aris sa kubo at sinampal ko ang mukha niya habang tulog siya. Nagising siya. "Bakit ba?" Iritang tanong niya, pero noon, Kuya Bono, ay umiiyak na ako at wala na akong pakialam noon kung magising man ang mga magulang niya at mga kapatid niya. Inaway ko siya. Nagpataasan kami ng boses hanggang sa lumabas na ang nanay at tatay niya. Umiiyak akong nagsumbong sa kanila. At si Tatay Manuel ay hindi nakapagpigil. Nasuntok niya si Aris at pinagmumura. Noon na tuluyang nagkalamat ang tiwala ko kay Aris, Kuya Bono. Ilang linggo kami hindi nagkikibuan hanggang sa nagsorry siya. Kaya lang, paano ba magagamot ng sorry yung katotohanang may nabuntis siyang iba? Iniwasan ko na makagawa ng iskandalo noon, Kuya Bono, kasi nahihiya ako sa magulang niya. Lalo na sa tatay niya na noon ay muling inaatake ng sakit niya.
May sakit ito sa kidney na dapat ay maoperahan na pero wala silang sapat na pera at wala ding donor ng kidney kasi kailangan daw ng transplant. May isang araw na nadatnan ko si Nanay Mela. Galing ako ng trabaho noon at kandong niya si Kiro. Tahimik siyang lumuluha. Nilapitan ko at kinausap. Nay, okay lang po ba kayo? Pinahid muna niya ang luha niya bago ako sinagot. Hindi ko alam kung bakit naging ganon si Aris. Mabait naman yun nung bata pa siya. Napakatirong bata hanggang nung high school. Pero nung mag-college na, ang dami ng problemang binigay sa amin. Baon kami sa utang hanggang ngayon dahil sa pag-aaral niya sa college noon. Hindi naman nakatapos. Nakulong pa habang nag-aaral dahil sa may nabugbog sila na muntikan ng mamatay. Yung magulang ni Emily, yung babaeng una niyang nabuntis, naawa na lang sa amin kaya hindi pinakulong si Aris. Hiyang-hiya kami, Queenie. Yung tatay niya halos hindi makatulog noon. Hindi namin maisip kung bakit, kung ano nagawa naming mali at bakit naging ganon si Aris. Nung iuwi ka niya dito, akala namin magbabago na siya. Nakita din naman namin yung mga pagbabago niya nung una, nung bago pa lang kayo. Pero ngayon, Diyos ko, Queenie, hindi ko na alam ang iisipin ko. Ngayon palang hiyang-hiya na kami sa magulang mo. At syempre sa'yo. At parang gusto kong maniwala sa mga sinasabi ng matatanda na malas ang gawain yun ni Aris sa pamilya. At sa amin tumatalab ang kamalasan na yun. Kasi nakita mo yung pamumuhay namin, palubog kami ng palubog. At ang tatay ni Aris, kailangan maoperahan pero Queenie anak, hindi ko alam ang gagawin ko. Ayokong mawala ang tatay niyo. Hindi ko kakayanin. Wala na rin akong katahimikan noon, Kuya Bono. Pati sa trabaho ko noon ay naapektuhan na kasi namamali-mali ako ng kwenta at napansin ng boss ko na lagi akong tulala. Mga 3 buwan na ganun, Kuya Bono. Hindi na kami maayos ni Aris, halos hindi na kami nag-uusap. Hindi na siya tumatabi sa amin ni Kiro sa higaan. Sa kubo na lang siya natutulog sa gabi. Alam mo, Kuya Bono, sa pagbabakas sakaling maging okay pa kami, ako na lang nagpakumbaba. Kinausap ko siya ng masinsinan. Ang sabi ko, Aris, pwede pa ba nating ayusin to? Baka pwedeng magsimula ulit tayo. Okay lang naman. Ganun ang sagot niya, Kuya Bono, bagay na bahagya akong kinainis kasi parang napilitan pa. Pero ako, desidido akong maayos kami. Pinilit kong maging malambing ulit sa kanya, gaya ng dati kong ginagawa. Hinahanda ko lahat ng kailangan niya bago siya papasok sa trabaho niya. Kaya lang, noon naman naging masyadong maepal si Princess. Talagang ginugulo ako. Pinapadalhan niya ako ng mga litrato nila ni Aris. Meron pang pareho silang hubad. At hindi ko nakontrol ang sarili ko noon. Inaway ko ulit si Aris at noon ay hinamon ko na talaga siya ng hiwalayan. E di hiwalay. Bakit sino ka ba para pang hinayangan ko? Ganito ang sagot niya sa akin, Kuya Bono.
At hindi ko napigilan ng sarili kong sagutin siya ng ganito. Hayop ka, Aris. Sana mamatay ka na lang. Kinabukasan nun, Kuya Bono, ako ang naunang umalis papuntang trabaho dahil tulog pa si Aris nang umalis ako. 10:00 ng umaga, nasa trabaho na ako nung tumawag si Nanay Mela at ang tanong niya, nag-away ba ulit kayo ni Aris? Opo, Nay, kagabi po. Kaya naman pala. Bakit po, Nay? Umalis siya, Queenie. May dalang malaking bag at ang sabi niya, hiwalay na daw kayo. Iniwan niya kami, Kuya Bono. Hindi ko yan napaghandaan kasi nga nasa bahay nila kami. Hindi ko naisip na pwede pala siyang umalis pa rin. Hindi ko na nireplyan ang chat na yun ni Princess na nagsabing, sorry ate, ako ang pinili ni Aris. Iniyak ko na lang, Kuya Bono, habang yakap-yakap ko ang anak ko. Babalik din yun, Queenie. Hindi pa yun nahihiwalay sa amin ng matagal na panahon. Uuwi din yun. Sabi ni Nanay Mela sa akin noong mga panahong gusto ko nang umuwi na lang sa magulang ko kahit na magiging pasanin kami ng parents ko kasi napakalayo sa amin, Kuya Bono. Kapag umuwi ako, mawawalan na ako ng trabaho. At saan ako kukuha ng panggastos ng anak ko? Hindi kami umalis sa bahay ng magulang ni Aris, Kuya Bono, at noon naman pumasok sa eksena si Ramil, pero 2 buwan nang wala noon si Aris. Nung unang lumapit si Ramil sa akin ay nakipagkwentuhan lang. Kaharap pa noon si Nanay Mela at Tatay Manuel. Kaya lang nung sumunod na mga araw ay kung ano-ano ang dinadala ni Jessa sa akin. Pinapabigay daw ng papa niya. Parang naliligaw. Hanggang sa may isang gabing mag-isa ko sa kubo. Nagulat pa ako nung biglang may magsalita sa likod ko. Magandang gabi sa iyo, Queenie. Paglingon ko ay nakita ko si Ramil. Ay, Kuya Ramil, ikaw pala. Nagulat naman ako sa iyo. Sorry kung nagulat kita. Sagot niya at nung nasa harap ko na siya ay nalanghap ko na amoy alak siya. Uminom ka ba, Kuya? Tanong ko. Konti lang. Pampalakas ng loob. Akala ko hindi ka umiinom. Madalang lang. Pag lang napapasubo at kapag gaya nga nito na kailangan kong magkaroon ng lakas ng loob. Bakit kasi kailangan mong magpalakas ng loob, Kuya? Tanong ko. Saglit niya akong tinitigan bago sinambit ang mga salitang ito. Saglit niya akong tinitigan bago niya sinambit ang mga salitang ito. Queenie, mukhang hindi na babalik si Aris. At ako naman pasensya ka na ha. Kailangan ko nang sabihin ang nararamdaman ko. Queenie, handa kitang pakasalan. Mamahalin at aalagaan ko kayo ni Kiro kung gusto mo ako. Kahit sa 1 linggo kung gusto mo, magpakasal tayo.
Hindi ako naglihim kina Nanay Mela at Tatay Manuel, Kuya Bono. Sinabi ko sa kanila ang dinudulog ni Ramil at nagtaka ako sa reaksyon ni Tatay Manuel. Ang sabi niya, napakabuti ng pamangkin ko na yan, Queenie. Wala akong masasabing pangit tungkol sa kanya. Ito ang panimulang salita ni Tatay Manuel bago kumislap ang tumulong luha mula sa mga mata niya. Mas mapapanatag ang kalooban ko, Queenie, kung mapunta kayo sa pangangalaga ni Ramil. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako aabutin ng buhay ko. Pero magiging maligaya ako kung makita kitang kinakasal ka kay Ramil. Dahil alam kong hindi niya pababayaan ang apo ko. Gusto ko ring humingi ng tawad sa iyo, Queenie, sa mga pasakit na dinulot sa iyo ng anak ko. Hindi na ako takot mamatay, Queenie, pero napakabigat sa kalooban ko na iiwan ko kayong ganito. Bilang isang lolo, hangad ko ang mabuting buhay para sana kay Cairo. Kaya sana tanggapin mo na si Ramil, Queenie. Nakakasiguro ako na hindi ka makakaranas ng pasakit sa piling niya. Muling na-confine si Tatay Manuel 1 linggo matapos niya akong kausapin. Pero noon, Kuya Bono, ay nagpapaalam na siya. Kaya lang nagtulong-tulong ang buong angkan nila para madala si Tatay Manuel sa Maynila para maoperahan dahil may donor na daw ng kidney para sa kanya. At ang donor na yon ay si Aris. Gumaling at nakarecover si Tatay Manuel matapos ng operasyon, Kuya Bono. Masaya kaming lahat noong dumating sila galing ng Maynila, pero hindi nila kasama si Aris. Pinasabi ni Aris kay Nanay Mela na umapayag daw siya na magpakasal ako kay Ramil. Nagpakasal ako, Kuya Bono, kasi nahulog na rin talaga ang loob ko kay Ramil. Sa amin ginanap ang kasalan at dumalo ang buong angkan nila, pati sina Nanay Mela at Tatay Manuel. Abay pa ang mga kapatid ni Aris sa aming kasal. Pagkatapos ng kasal ay inuwi na kami ni Ramil dito. At nagsama nga kami ng maligaya at matiwasay dahil talagang at napakamapagmahal. Hindi lang sa akin kundi maging kay Kiro. Hindi siyempre nawala yung mga mapang-usig na tingin ng ibang tao dito, pero sabi ni Ramil, wag ko na lang daw pansinin at magsasawa din sila. Masaya ako kapag nakikita ko sina Nanay Mela at Tatay Manuel noon, Kuya Bono. Nadadaanan ko kasi ang bahay nila kapag uuwi ako dito sa bahay namin ni Ramil. Lagi silang may ngiti sa akin at madalas kasi ay nakay Nanay Mela si Kiro kapag nasa bukid si Ramil at nasa school naman si Jessa. Buntis na ulit ako noon, Kuya Bono, para sa unang baby namin ni Ramil.
at laging hinahaplos ni Nanay Mela ang tiyan ko. Sana babae naman at mahirap mag-alaga ng kasing likot nitong si Kiro. Nakatawang sabi niya. Kaya lang isang hapon ay malungkot si Nanay Mela at parang katatapos lang niyang umiyak. Nay, okay ka lang ba? Tanong ko. Queenie, may problema na naman kami. Ano po, Nay? Si Aris, nasa ospital. Malala daw ang lagay. Tatlong araw pa ang dumaan, Kuya Bono. Kabababa ko pa lang ng tricycle galing ng trabaho nung kilabutan ako sa nakita ko sa bakuran ni Nanay Mela. Maraming tao at nakita ko ang picture ni Aris na nakatarpulin at nakasabit sa bakod nila. Inabuso daw niya ang katawan niya sa bisyo, alak, sigarilyo, drugs, habang nasa piling siya ni Princess. Kahit alam niyang bawal kasi nga iisa na ang kidney niya. Nung unang gabi ng lamay ni Aris, nakita ko si Princess at ang baby nila. Si Princess noon ang nakabantay sa kabaong ni Aris. Kaya hindi ko nagawang lumapit. Natanaw ko din si Aris noong pangatlong gabi yata. At hindi ko pa rin naiwasan ng mapaluha. Noong araw ng libing ni Aris ay nagle-labor naman ako sa ospital. Nanganak ako noong araw na ihatid si Aris sa huling hantungan. Wala pang isang buwan, Kuya Bono, mula nung mailibing si Aris. Pero bakit ganun? Hindi ko maunawaan kung ano itong nararamdaman ko. Nasasaktan ako na nakokonsensya. Nagsisisi na sana hinabaan ko pa yung pasensya ko noon. Sana inunawa ko pa siya. Sana nagtiis pa ako ng mas mahabang panahon. Sana ipinaglaban ko siya laban kay Princess. Kwento ni Nanay Mela na kwento daw ni Princess sa kanya, wala daw gabing hindi lasing si Aris. Hindi siya nakontrol ni Princess. Naging malaya si Aris na gawin ang lahat ng gusto niya dahil wala sa tabi niya mga magulang niya. Sa kabila ng lahat ng kawalang hiya ni Aris sa akin noon, Kuya Bono, bakit ngayon nabura na lahat ng galit ko sa kanya at ito ang pumalit? Lungkot at pagkurot ng konsensya. Isinumpa ko siya noon, lumabas sa bibig ko mismo na sana mamatay na siya. Hindi ko makakalimutan yun, Kuya Bono. Sinumpa ko siya. Mga kahugot, sa tingin nyo kaya malalagpasan ko din to? Nahahabag ako kay Nanay Mela kapag nakikita ko siyang malungkot dahil sa pagkawala ng nag-iisang anak niyang lalaki na alam kong mahal na mahal niya kahit na noong mga panahong hindi nakamahal-mahal si Aris.
Wala ni katiting akong problema kay Ramil, Kuya Bono. Masasabi kong hulog siya ng langit sa aming mag-iina. Pero bakit hindi ko magawang maging masaya sa ngayon dahil naiisip ko yung nangyari kay Aris. Baka po may masabi kayo na maaaring magpagaan ng kalooban ko. Babasahin ko po lahat ng comments ninyo at ngayon pa lang ay nagpapasalamat na po ako sa inyong lahat, mga kahugot. Umaasa, Queenie. Somewhere in time, we met on timeless hills. In the evening mist, we kissed and time stood still. Before the dawn, we found forever moments are timeless when I feel your caress. Bago ang ating mga shoutout ay kausapin muna natin ang kahugot natin si Queenie. Sa'yo Queenie, lilipas din yan. Huwag ka na masaktan o makonsensya sapagkat Diyos at ang tadhana ang gumawa, hindi ikaw. At dapat ka nang magkaroon ng katiwasayan o katahimikan sa iyong puso at isipan. Naging mabuti at mabait sa iyo ang Diyos at inilapit niya sa iyo si Ramil. At kailangan mo ng isang kagaya ng Ramil, kailangan mo at ng iyong anak. He is really a blessing na dapat mong ipagpasalamat habang buhay. Napakabuti kasi ng puso mo, kaya siguro inilapit ng Diyos sa iyo si Ramil. Wala kang dapat ikakonsensya sa nangyari kay Aris at sa pagpapakasal mo kay Ramil. The least that you can do, I think, is ipagdasal mo na lang si Aris at ipagpatuloy mo ang pagmamahal at magandang relasyon mo sa kanyang pamilya, lalo na kay Nanay Mela at kay Tatay Manuel at sa mga kapatid nito. Yun lamang ang maaari mong gawin. Kaya sana ay magkaroon na rin ng katahimikan ng puso at isipan mo at magbasa ka sa mga comments, mga kahugot natin, sapagkat naniniwala ako na marami sa kanila ang magpapagaan ng iyong kalooban. Okay? Maraming salamat for sharing your story, Queenie. God bless you and your family, and Happy New Year! At tuloy na tayo sa ating mga shout-out. Happy birthday bukas kay Chin Orteliano. Happy birthday to you, Chin, and God bless you with your heart's desires. And belated happy birthday also kay Michael Domingo ng Taoyuan, Taiwan. Shoutout kay Jory E., Ray Simones, June Paredes, Roxanne Flores of UAE. Shoutout sa papa at kuya ko, Domingo and Benjamin from Diana Rose Manuel. Shoutout to my family in Itchaga, Isabela, especially sa asawa at dalawang anak ko from Jaylin Ramos of UAE. Zara Jane Samosam, shoutout to you. Also to Amy Ngayan of Cagayan Valley, Danilo Domenden, Eileen Barrera Araw. Also to Micaela of Ifugao. Pa-shoutout po sa mga best friends ko na hindi pa nakakahanap ng forever nila, sina Michelle Miguel, Delilah Cabiliza at si Liza Cabunse from Lorena Cabildo. Shoutout to Marilu Gabriel of Riyadh, also to Alan Bagyen of Canada. Shoutout sa asawa kong si Muhammad Kasan at sa baby namin,
Sa family Reyes and Casan, this is from Ana Rose Reyes Casan. Irene Rosero, shout out to you. At pa-shout out sa asawa ko, happy 6 year and 3 months from Grace Tagyam. Agahan na ang pagsa-shoutout kahugot para sa inyong pag-comment para sa inyong mga shoutout para mapasali kayo sa ating mga isa shoutout. Kailangan niyang banggitin ang salitang shoutout para mapasali po ang inyong mga pangalan sa ating shoutout list. Okay? So, hanggang sa muli kahugot at mag-subscribe po kayo dito sa Lolo Bino channel sapagkat napakaraming short stories dito na magaganda. Happy New Year sa inyong lahat mga kahugot. God bless us all. Ingat palagi. Hanggang sa muli.